10 daw, no? Top 10 po, no, ng mga Pilipino na pwede nyo ipalaro. Mag-umpisa sa tayo sa number 10, pataas, no? Family Christmas Party Games Ideas, no? Makinig kayo mabuti, ha? Unang-una, pabonggahan ng kotse. Okay? Magpabonggahan daw po kayo ng kotse. Okay? So pagka pupunta kayo sa mga pamilya nyo, pagdating nyo ng kotse, pit-pit kayo kapag naka-Tesla na kayo, no? O kung mayroong mga kung ano-ano mang Bolero yung sasakyan nyo. At kung sino manalo dyan, siya yung pinakamayabang. Okay? At number 9, pagandahan ng trabaho, ha? So pagka pupunta kayo dyan, tanungin nyo, ako, na-promote ako, o ikaw, kapag ka ikaw ay nasisante o na-demote ka, ibig sabihin talo ka. Kaya wag ka nang umatin ng Christmas party nyo, mga abe, okay? Okay, eto, paramihan ng pera. Okay? So wag na kayong magregalo, no? Alam ko sa Pilipinas nagkakaubusan ng malulutong na pera. Okay? So kung wala kayong pamigay na pera, wag na kayong umattend. Hindi, joke lang 'yon. Okay? So paramihan ng pera, ha? Kung sino pinakamarami siya manalo. Okay? Ito pinaka the best. Hindi lang 'to sa hindi lang 'to sa pamilya, pati na rin sa mga community ninyo, mga abe. Ito number 7, sumbatan ng mga naitulong. Okay? So pagka may mga team kayo, sumbatan nyo, no? Kung sino pinakamagaling magsumbat, yun yung nanalo. Okay? Kasi sa pamilya nyo rin, no? Kung kunyari mga kuya kayo na tinulungan nyo yung mga kapatid nyo, isumbat nyo yun para kayo ang eto, makaka-relate dito, mga karamihan. Okay? Body shaming. Di ba? Oy, ang taba mo ngayon, no? So magpakataba po kayo ngayong Pasko para kayo manalo sa body shaming. Sobrang payat, no? Yung parang butod balat na kayo. Okay? Anyway, ito pa. Bilisan na natin ng konti, no? Para hindi nakakahiya doon sa panauhin natin, no? Ito. Question and answer, no? Pinakamagaling sumagot. Kailan ka ba mag-aasawa? Kailan ka ba magkakaanak? Okay? Yan ang mga the best na tatanungin nyo sa mga pamangkin nyo, tsaka sa mga asawa ninyo, sa mga kapatid ninyo, no, mga tanong na ganyan. Kailan ka ba magkakaanak o kailan ka mag-aasawa? Yan. Para po masabunutan kayo o mairapan po kayo ngayong Pasko. Okay? At ito matindi. Ito mga nakaka-relate dito yung may mga anak, no? Ito, pagalingan ng anak. Anak ng tukaka. Yan, magaling yan mga abe. Galingan nyo po ang pagbibuild up sa mga anak nyo kahit hindi totoo. No? Kapag pagalingan ng anak, siguraduhin yung nakikinig yung mga anak ninyo para naman ma-pressure sila, no? Sa mga buhay nila. No, ay ang anak ko matalino sa ganito, kahit hindi naman niya gusto yung ginagawa niya, matalino pa rin. Ay yung anak ko magaling kumanta. Kahit na alam naman natin yung anak niya ayaw na ayaw kumanta, no? Or magaling yung anak ko sa math, kahit na alam mo yung anak mo hindi magaling sa math. Para ma-pressure sila, no? Para sa ganun maging successful sila, no? All right. Yan po, no? Isa po 'yan, no? Sa number 4. Ito. Number 3, no? Hindi lang sa pamilya 'to, kahit sa mga komunita natin, no? Hilahan pababa. Okay, kailangan ko pa bang explain 'yan, no? No? Crab mentality, okay? At ito matindi pa, no? Yung mga number 2. Ito yung mga tanong pagka sa mga magkakaklase o sa magkakabatch sa school. Pare, saan ka na ngayon? Okay? Ayan, palayuan ang narating sa buhay, no? Achievement. Ay pare, may titulo na nga pala ako ngayon, okay? Nagpalit pala ako ng career. Yan, matitindi yan, number 2, no? Palayuan na ng narating. Sabihin mo ako, diyan lang ako sa tarangkahan ng bahay namin. Okay? Eto pare, number 1. At sana po hindi nyo maranasan, Pero kay ko, ito'y nararanasan lamang ng mayayaman, no? Pagka mahihirap na katulad namin, hindi namin ito nararanasan. Lalo na kapag sinabi na ng magulang nila na mga anak, ibebenta ko na yung bahay natin. Ayan, agawan sa lupa. Di ba? Yan ang number 1. No? Pinag-aawayan yan. Kaya po mga abe, kung kayo po ay mayaman, siguraduhin nyo yung mga anak nyo tigi-tigisan ng lupain na magkakamukha ng sukat para walang awayan. Dahil napakasakit po sa isang magulang na ang kanyang mga anak ay pag alis niya sa mundong ito ay nag-aaway-away sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Okay mga abe? So shoutout natin si Miggy and Ron.